Umabot naman sa 20 bahay ang natupok sa Tondo, Maynila dahil umano sa hinihinalang jumper sa kuryente. Sa Davao City naman, nasunog ang bahagi ng isang lumang mental hospital. Mabuti at nailigtas agad ang mga pasyente. Nakatutok si Ian Cruz. Gahiganting apoy at makapal na usok ang bumalot sa bahaging ito ng Davao Mental Hospital sa JP Laurel Avenue. Alas 6:30 kaninang umaga nang sumiklam ang apoy. Mabilis na kumalat ang apoy lalo't may kalumaan ang gusali na itinayo noon pang World War I. Agad naman nailigtas ang 100 at 77 pasyente sa ospital. Amo na silang i-relocate kung dito gina sa main building kay di naman gini magamit ang atuang building karon dire. Sa SPMC. Ayon sa Bureau of Fire Protection, electrical overload ang posibleng pinagmulan ng sunog. Sa inspeksyon ng isang taon, lumabas na kailangan na ng electrical rewiring ng ospital. Tinatayang mahigit 2 milyong piso ang pinsala ng sunog. Pasado alas 11:30 naman kagabi, nabulabog ang mga taga-Almario Street sa Tondo sa sunog na nagmula raw sa isang apartment. Humigit kumulang 20 bahay ang natupok ng sunog na umabot sa ika-4 na alarma. Pabutit walang nasugatan o nasawi sa insidente. Ito sa practically, jumper tong bahay na to since ever. Pangalawa na yan. Kailan po yung nakaraan? Siguro na mayroon na 5 buwan. Ang anggulong ito, inimbestigahan na ng Bureau of Fire Protection. Nagbabala naman sila laban sa paggamit ng jumper sa kuryente. Hindi naman talaga legal ang supply ng kuryente. Nananakaw yung dapat na supply ng kuryente sa isang regular na bahay o isang tahanan na napupunta sa isang hindi karapat-dapat. Nag-overload. Ian Cruz, nakatutok. Oras.